Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Mga millennials, marunong na ba kayong mag-swak sa budget ng mga pagkain? Abay, wag puro lang kayong katropa sa pag at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a pauper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Ayun, no? Ang oras sa hudyat, alas 6:55 po ng gabi, Philippine Standard Time. At ngayon po ay araw ng Biyernes. At ngayon po ay ka-6 na ng buwan ng Oktubre, taon 2023. At sa inyo ngayon ang programang Tropa. At syempre at your service, Rosel Lopez, ang makakasama niyo pa rin. Aba, wala tayong magagawa. Talagang ganon. Ha? Ako ang inyong makakasama, pagtitiisan niyo po yun, no? Talagang ganon, wala di ba? Oo, yan. Teka lang, medyo may tinitimpla lang po tayo mga katropa dahil medyo hindi ayos yung timplada, nagloko yung ating system, ha? Nagloko, hindi ko alam kung bakit. At ito, kaya nga tinitimpla natin, medyo, para naman medyo maayos, no? Oo, wala para medyo maayos yung timplada. Oo. Ayan, talagang
Yan, medyo umayos na yata. Yan. Okay, sa mga kaibigan, siyempre ako pa rin inyong magiging kasama, ka-jamming, kakosa, katropa, ka-gunners. Yan, Rosel Lopez. At siyempre po, maya-maya itutungay natin sa inyo yung mga taga One Gun Pilipinas, ha? Yung mga taga One Gun Pilipinas, mamaya panoorin niyo po si Corexman dahil mamaya ay mapapanood nyo yung kanyang tutorial, no, sa firing, sa talagang live, sa pagpa-firing. Kaya abangan nyo po dahil siyempre dito yung pong mga ka-gunners natin na gustong matuto ng tamang pagputok ng baril, no, tamang posisyon, malalaman nyo po rito, no, sa ating itutungay sa inyo, na ito po ay sa pagtuturo ng ating katropa, na si Corexman. Kaya hintayin nyo lang at medyo para naman may matutunan tayong lahat, hindi lang ako, no. Siyempre po lahat naman gustong matuto ng proper handling ng mga firearms, no, maging long firearms, short firearms, talaga namang lahat tayo gusto nating matuto niyan, di ba? Hindi lang ako. Siyempre, alam kong yung iba dyan, gusto ring matuto, kaya panoorin nyo, abangan natin. Maya-maya lang po yan, ay itutungay po natin sa inyo, yung tutorial na live ni Corexman, no? Para naman may mapulot po kayo. At syempre, pinakamaganda, dapat mag-member po kayo sa One Gun Pilipinas para mas marami po kayo matutunan, di ba? At hindi na tayo bago sa target range kapag halimbawang nando na tayo, di ba? So, yun po, at maya-maya lang po yan. At syempre po, magtuturo nyo, walang iba kundi po si Corexman, yung ating katropa, no, yung ating ka-gunners, no, si Corexman. At syempre, yung iba pa nating mga kamiyembro dyan po sa One Gun Pilipinas, no. Maya-maya lang po yan. At bukod po dyan, ay meron din pong parang video, music video, ito pong si Corexman. Kaya abangan natin maya-maya yan, no, para naman makita nyo yung kanyang mga sinasabi, no, para hindi na ho tayo nangangapa, di ba? Siyempre, ganun talaga. Iba ho kasi, kung nakahawak lang na baril, akala mo, hari na, no? Hindi nila alam, may mga tamang pamamaraan, may tamang mga proseso kung paano po ang tamang paghawak ng baril at pag-iingat ng mga baril. Okay, so eksakto alas 7 na ng gabi, oras sa buong Kapuluan. At magandang gabi sa ating mga katropa dyan, no? At ayun, kina Guillermo Kuya Gimo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. At syempre rin tayong ating mga katropa sa may Camanaba area. Syempre, Caloocan, Malabon, Botas at Valenzuela. Para naman may ating mga katropa sa Malabon, no? Sa particular sa Barangay Bayan-Bayanan, dyan po sa Malabon, sila Barangay Captain Ringo Felix at mga staff at siyempre mga tanod. At ganyan din sa Barangay Concepcion, dyan sa may Lamcota area, walang iba kundi kina Ate Gare Biola, no? Siyempre mga katropa rin natin yan. Baka mamaya makasabihin naman nila Ate Gare hindi ko sila binabati sa program, no? Yan, sina Ate Gare, Sare, hindi Gare, Sare Biola. Yan po ang mga katropa natin dyan, no? Sa Concepcion, Malabon naman. Kaya magandang gabi sa inyo, Ate Sare. Ano ba pangalan ni Ate Sare sa FB? Ayun, nakakita ko na, si Ate Sare. Yan. Tapos sa kanyang may bahay, si paring Rodel Biola. Yan, yung ating mga katropa. Ayan, para naman kahit paano baka siyempre nandiyan sa bahay makapanood man lang sila, no? Yung mga may gun, may baril dyan, no? Para malaman nyo rin yung tamang paghawak at tamang posisyon, no? Kung paano humawak po ng baril.
Okay, alas 7:02 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Yung ating mga ka-gunners, ito, panoorin nyo po ito. At para malaman nyo rin, no? Para malaman nyo rin yung, hindi ko mo, siyempre, may baril na tayo, tama na yung nalalaman natin. Hindi ho ganun yun. Hindi lang ho ganun yun. Hindi ko mo na baril ka na, tama na yung nalalaman nyo, no? So, teka muna, ha? Ayan. Buti pa, panoorin muna natin. So mga kaibigan, tututok po kayo at ito po, para marami tayong matutunan. Ayan, si Corexman, nanonood na po ng One Gun Pilipinas. At syempre, yung iba nating mga ka-gunners. Pero ngayon, ito, si Corexman pa lang nakita natin naka-viewing. Ito, panoorin po muna natin yung kanyang video, no? At tapos niyan, yung pag-tutor niya, no? Hindi siya firing range, ito'y verbal, no? Na pagtuturo ng mga dapat, mga batas tungkol po sa mga gun owner. Narito po. Ayun, nakita niyo po yung video ni Corexman na talaga namang nakita niyo from BJMP, nagte-training pa lang ho siya hanggang siya po ay napunta na sa BJMP, bago siya hanggang sa napunta po siya sa Bureau of Corrections, nakasama niya pa si General Gerald Bantag, yung dati pong Bucor Chief, ganyan pong katikas si Corexman. Palakpakan nga natin si Corexman. Kita nyo talaga namang dumaan sa training, dumadapa, gumagapang. Kaya po yung iba dyan na sasali po, mabuhay, sabi niya mabuhay raw. Yung po mga sasali po sa One Gun Pilipinas, kung ano po ituturo sa training po ni Corexman, sana ay sundin niyo po. Dahil po lahat ng tinuturo niya ay mga pinagdaanan niya rin, no? So, siyempre, tinuturo niya sa inyo sa ngayon, mas advance yan. Dahil po ngayon ay advance na ho tayo, no? Hindi ho katulad noon, talagang nakita niyo naman, mano-mano, may gapang pa, bago pumiring, bago pumutok, meron pang mga calisthenics na tinatawag, di ba?
ngayon medyo maluwag na at mabigat na at mas advanced pang ituturo sa inyo ni Corexman. Okay mga kaibigan, nagatid sa atin sa oras na alas 7:07 po ng gabi Philippine Standard Time. At ngayon panoorin na po natin yung mismong tutorial at mga sasabihin po ni Corexman, no, sa mga legality, mga legalidad doon sa mga humahawak po ng baril, no? Baka mamaya basta kayo makahawak ng baril, hindi nyo alam ang mga batas, no? At mga kaibigan, panoorin natin at isaulo nyo. Tatak nyo sa isip nyo yung mga sasabihin ni Corexman dahil ito'y para sa atin, sa mga gun owners, no? Sa mga ka-gunners natin. So mga kaibigan, lalo na ang grupo ng One Gun Pilipinas, panoorin po natin. So yan, pasensya na po at tayo ay naputol, no? Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. When I met you, gave me a reason. So again, yan, watching po si Sir, si Sir Makoy Lumain, ano? Ran Camino is watching. Good evening, admin. Good evening, sir. Good evening po. Pasensya na po kayo, no? Putol tayo, naputol at may nice lang tayo sandali. Alas de Espadas is watching, Sir Ace Rep 2 ng Cebu, no? Thank you for watching, sir. Thank you for watching. Ayan. So, ayan. Okay na tayo. So, tuloy natin yung kanina, no? Sabi nga natin, marami nangyari nitong nakaraang linggo. So, ayan. Sir Freddy Contreras is watching. Good evening po. Salamat sa panonood. So, hintayin natin makabalik po yung mga kasama natin, ano? Ayan. So, yan, si kapatid na Romeo Dizon ay nanonood po ngayong gabi, no? So, yan, nakasama ko po sa Navotas City Jail nung araw, ano? Yan po ang aking Chief Investigation and Chief Intel po. Siya po ang hepe ko noon sa Investigation at Intelligence sa Navotas. During our time po, nung naka-assign kami sa Navotas City Jail ni Sir Romeo Dizon, no? Kapatid din po namin ito sa Iglesia ni Cristo, no? So, yan. Marami tayong natutunan sa mamang ito. So, yan, nag-retire na po si Sir, no? Enjoy your retirement, Sir. I hope. Minsan madalaw ko kayo sa Navotas, no? Madelpi, Arrigo is watching. Good evening, sir. Salamat po sa panonood. Robert Arellano is watching from United Arab Emirates. Yan. Layo na talaga natin, ano? Kung saan-saan na nakakarating ang One Gun Pilipinas. No? Sir Nat Paraiso is watching. Good evening po, Sir Madel Arrigo, sir. Good evening po. So, ayan. So, yun na nga po. Punta na tayo ron sa ating pag-uusapan ngayong gabi, no? So, anyway, siya nga pala, no? Thank you nga pa pala sa ating Carosel Lopez ng New Millennial Online TV Worldwide, no? Tayo po ay inimbitahan niya na mag-guest po sa kanyang program. So that was Sunday, no? Nung nagkaroon po tayo ng interview with Sir Rosel Lopez, no? So yan na nga po, sabi ko nga buti hindi nagtampo sa akin ang Sir Rosel Lopez kasi matagal na po niyang gustong gawin itong interview with One Gun Pilipinas. But during our last year, sabi ko nga, itong kalagitnaan ng taon, sabi ko parang premature pa po para sa interview ang One Gun Pilipinas. Siguro ako, darating ng time, matutuloy po yung aming interview, no? So, yun na nga po, nagkaroon ng pagkakataon nung Sunday. So maganda po yung naging flow, no? Maraming nanood, maraming bumati. Yun po, yung mga bumati po sa atin sa One Gun Pilipinas na lalo na po yung mga non-member kasi yung mga non-member ngayon na nanood ay member na natin. So nakahatak po tayo ng ng members because of yung program po kay kay Sir Rosel Lopez sa kanyang New Millennial Online TV Worldwide. So marami po kami na-discuss ng Sir Rosel Lopez, katulad nga po niyan, sabi namin magiging counterpart natin si media partner natin ang
New Millennial Online TV worldwide, no? So, malaki po ang tulong ng mga media personalities at saka media outfit para sa mga programa po na ipatutupad natin soon sa One Gun Pilipinas. So, ayan po. Maraming salamat, Sir Rosel Lopez, at kayo po ay nakiisa na sa One Gun Pilipinas. So, ayan, tuloy-tuloy po tayo, no? Kanina naputol yung topic natin tungkol dun sa mga hulihan na nangyari lately, yung taong nahulihang may baril sa Quezon City. Sa Marikina naman, yung nahulihan po ng napakaraming baril, no? 50 baril alleged. Yun ang sabi ng balita, no? Ng mainstream media. 50 baril po nakuha, may milling machine, yun. Assorted ammunition. So, ang allegedly, nag-gunsmith daw po itong may-ari ng bahay na wala pong license to operate o yung LTO from FEO. Mga kababayan, ito nga po pala ang gusto lang namin ipaalam sa inyo na alam niyo po, hindi po huwag po nating baliwalain yung mga yung ating mga gunsmith na na hindi lisensyado. So, ayoko sanang i-touch tong topic na ito, mga kasama, no? Pero alam nyo, kasi may risk po pag tayo ay nagpapagawa dun sa mga fly-by-night na gunsmith. So, what do we mean fly-by-night? So, ito po yung mga gunsmith na nag-o-operate na walang LTO po, o yung license to operate. Kasi po, ang mga gunsmith, ang mga gun shop, dapat po kasi registered po yan sa FEO. Kumukuha po sila ng tinatawag na LTO po. License to operate, no? May lisensya po sila dapat kapag sila po ay nagre-repair ng baril o gumagawa ng baril or nagpapabricate ng parts para sa ating mga baril. So, hindi po pwedeng may makina ka lang, gagawa ka ng parts, ibebenta mo na. So, nagmamanufacture po kayo ng parts nun, no? Nagpapabricate kayo ng parts. Bawal po yun sa batas. Nakalagay naman po yan sa RA 10591. So, madaming pagkakataon na po na binanggit namin sa inyo before yan, binabasa ko pa po ang batas noon. Siguro few months ago. So, dinidiscuss po namin yun. Po yan, may kaukulang permiso po yan sa FEO, yung gunsmithing. Opo, yung mga gun repair shop, no? So, nakakalungkot, baka po itong nahulihan pa ng baril kahapon, yung 50 baril doon, ako, hindi naman po, baka sakali lang, iniisip ko, baka may mga nagpagawa doon na baril, na isama yun po rin sa mga nakuha ng CIDG sa raid, no? So, what if po, kung paano ang nangyari niyan, kung baril nyo po yun, pinagawa nyo doon, na-raid po yun ng CIDG, so, sasabit po kayo. Sasabit po kayo ron, bakit nandun yung baril nyo, at hindi po lehitimo na gun repair shop or gunsmith po ang pinagdalahan nyo ng baril. So, yun po yung mga problema, mga kababayan, So, kaya nga po, sinasabi namin sa inyo palagi, doon po tayo sa mga lehitimo, no? Minsan po kasi, pinapatulan natin yung mga ganyan kasi mura. Mura po, no? Mura yung... Kasi nga naman, minsan doon sa mga legitimate gun shop, medyo may price, no? May presyo, no? So, that is why, alam nyo, katulad nga rito sa One Gun Pilipinas, kaya nga, may mga gunsmith tayo na legitimate po, no? Dito po, mga lehitimong gunsmith po ang nakatie up sa One Gun Pilipinas. Katulad po ni RS Gunworks, ni Romeo Salvacion, bakit po kami nagre-repair palagi doon? Kasi alam po namin na si Romeo Salvacion ay meron pong license to operate ang kanyang gun shop. So, yun. Yun po yung namin, concern namin sa mga members. Alam nyo po, hindi po alam nyo pong safe ang baril nyo. Kasi hindi naman po re-ready nyo dahil may lisensya yun. Opo, lehitimong gun shop po yung yung gun shop ni RS Salvacion, no? At member pa natin siya ng One Gun Pilipinas. May accountability siya sa atin bilang member, no? So, yun po yung ibig naming sabihin. May mga legitimate pong gun shop tayo na nakatie up. So, bakit hindi na lang po tayo doon magpagawa? No? Sasabihin mo, Sir Corix, mahal eh. Kay RS Salvacion po, napag-usapan naman na namin before, may discount po tayo, ang mga member ng One Gun Pilipinas. May discount po tayo dyan.
kahit papaano po, nagbibigay naman ang RS Salvacion ng discount para rin sa mga member ng One Gun Pilipinas na magpapagawa ng baril. Ayun na nga po ang sinasabi ko. Ang mahirap nga po kung kayo ay nagpapagawa ng baril dun sa mga hindi lehitimo, hindi rehistrado, walang license to operate, parang mag-repair ng baril o maging gunsmith. So ano po ang magiging resulta niyan? Pag na-raid po yung shop nila, nandoon ang baril nyo, kasama po kayo sa problema. Kasama po kayo sa problema. So gusto mo lang pagandahin yung baril mo, gusto mo lang ipagawa, later on may problema ka na. So wag po tayong yung magpadalos-dalos at maniguro po tayo. Doon po tayo sa mga lehitimong gunsmith tsaka gun shop. So yung konting tipid na iniisip natin, baka mamaya dyan pa tayo mapahamak. Opo. So mahirap pong paano ba ito sabihin mga kasama, no? I-tolerate o ating ipatronage o tangkilikin ang mga hindi lehitimong hanap buhay, no? Alam niyo po, itong mga gunshop natin, gunsmith natin, kumukuha po ng license yan sa sa FEO, nagbabayad po yan ng buwis sa BIR. So siguro nagtataka kayo bakit mura ito, mahal naman dito ng kaunti. Kasi nga po yung murang gunsmith ay wala pong lisensya yun, no? Pero nandun po yung risk. Sabi nga namin, pag na-raid po yung shop niya na hindi lehitimo, walang lisensya, kasama ang baril po ninyo, kasama rin po kayo sa problema. So again, mga kasama, ngayon lang din namin na open tong topic na to kasi nga may nangyari na. May nangyari na. Ito na po, may sample na po ang CIDG at ang FEO. May nahuli na po. So doon naman po sa mga kasama natin, kasi maaaring may mga member din tayo dito na nag-gunsmith. Maaari lang naman po, no? Na member natin, nagre-repair ng baril o may gun shop na hindi lehitimo, kumuha na po kayo ng lisensya kung talagang gusto nyo pong maghanap buhay sa baril. At pag kayo po ay lehitimo ng gun shop, gunsmith, huwag po kayo mag-alala, ipopromote namin kayo dito sa One Gun Pilipinas. Siguro mapapansin nyo, no? Pati nga po yung restaurant ni Lethal Sushi Bar, ni kasama nating Joel Tondo, no? Hindi na gun-related yun. Pagkain na po yun, pero tinutulungan natin siyang i-promote yung kanyang negosyo, no? Ganon din po yung mga kaibigan natin sa Banawe, yung gumagawa po ng aking mga leather seat. Nakita naman po ninyo, blinag natin. Kasi member po natin sila. So, pati negosyo nila, tinutulungan natin. How much more po kayong mga nasa baril mismo ang negosyo? Nandito po kami para sa inyo. Kami po ay aalalay sa inyo. Opo. Kaya, hanggat maaari po, yung sakali lang may mga member tayo rito na may gun shop na walang LTO or license to operate, kumuha na po kayo ng license to operate, no? Kumuha na po kayo. Wag po tayong magtipid kasi pag tayo po ay nakasuhan, mas malaking problema po yan. Mas malaking problema po yan. Iba po yung nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay po tayo ng legal at lehitimo. So wala po tayong iniilagan, wala tayong iniiwasan. At mas pwede pang yumabong ang negosyo nyo. Katabi nyo po, nasa tabi nyo po ang One Gun Pilipinas. Pag kayo po ay mga legal ng gun shop, gunsmith, tutulungan po namin kayo, wag po kayong mahiyang magsabi. Ipopromote namin ang inyong shop. Yung mga gun dealer nga po, tinutulungan natin ipromote ng walang bayad. How much more po yung mga member talaga nating lehitimo na nandito na sa loob ng One Gun Pilipinas. So, uulitin ko po mga kasama, hindi na namin ine-encourage na mga member ay magpagawa ng baril doon sa mga hindi po lehitimo na gun shop at gunsmith. So when we say legitimate, ito po yung mga rehistrado, lisensyado, at ano po ito, binigyan po ng authority ng Firearm Explosive Office na mag-operate in accordance with the existing rules and regulation set forth by RA 10591. So, malinaw po, no, mga kasama sa One Gun Pilipinas, no? So, ito po ay paraan namin, ito lang pong mga paalala namin, ito ay paraan namin para ingatan po kayo, no? At wag po kayong mapahamak. So, sana po,
Huwag mo open yung iba nating kasama, no? Sabihin, pati yun, pinakikialaman namin. So, ito po yung way namin para kayo ay magabayan at matulungan. So, dun sa mga tao naman po na nasa illegal na gunsmithing, gun repair shop, please po, kumuha na lang po kayo ng LTO. Huwag niyo pong isipin yung tax o yung mga babayaran ninyo. Bababawi po ninyo yan. Bababawi po ninyo yan. Maniwala po kayo. Umuusbong ang gun industry, ang gun community. Umuusbong po tayo. So, tulong-tulong po. Pag meron na po kayong lisensya, huwag po kayong mag-atubili. Magsabi kayo sa amin. Opo, kung dito nga lang sa NCR yan or somewhere malapit, pupuntahan ko ang gun shop nyo. Ipapakita ko yung shop nyo, ibablog natin. For as long as meron na po kayong license to operate. Magtulungan po tayo mga kasama. Para hindi po tayo, alam nyo po sabi nga sa Biblia kapag ang bulag daw ay umakay sa kapwa bulag, parehas po silang malalaglag sa hukay. So kami naman po ay hindi bulag, no? Bukas po ang mga mata namin. Kaya siguro naman po pag kami ang aakay sa inyo, hindi kayo mahuhulog sa hukay mga kasama o sa bangin, no? So sana po malinaw, no? Malinaw po yung ating pinag-uusapan. Ayaw po namin kayo mapahamak, no? Magiging biktima pa po kayo ng alam nyo, we do not take advantage of other people, no? Huwag nating gulangan ang kapwa natin. Apo, kumarehas po tayo. Kumarehas po tayo. Napakadelikado po kasi nitong mga natin, tong mga issues natin sa baril. Ayan po, kaya I took advantage of yung nangyari kahapon doon sa nahulihan ng baril, no? I doubt po na walang doon. Ako, nag-iisip din po talaga ako. Sigurado po ron, may lahat ng baril na yun, hindi kanya may paggawa doon. So, namumblema ngayon yung may-ari ng baril kasi nakuha na ng CIDG yung baril niya So, pag nakita na po yung serial number, binerify po yun, sasabit po yung tao, no? Sasabit yung gun owner. Gusto lang niya pagandahin yung baril niya, bandang huli may problema na po siya, no? So sana po walang member ng One Gun Pilipinas ang nagpagawa doon. Opo, masakit po sa ulo yan. Pagpapaliwanagin tayo ng FEO. And worse, baka kasuhan pa tayo, no? So napahamak tayo dahil sa baril natin. Yun po yung lagi namin sinasabi. Huwag po tayo mapahamak dahil lang po tayo ay nag-ari ng baril, may LTAP tayo. Tapos diyan lang po tayo magkakaproblema, no? So maliwanag po sana mga kasama, no? Agriniato Gabriel, magandang gabi sir. Thank you for watching. RJ Hasan is watching. Ronel S. Bilag is watching. Eduardo Senesio. Francis L. Panoyago is watching. Jello Preconcilio is watching. Si Jail Senior Inspector Lito Florentino ng Santa Maria Municipal Jail. Magandang gabi sir. Thank you for watching sir. Matagal ko kayo hindi nakausap, ano? D.A. Carbs is watching. Attorney Ramil Gabaw, ang professor ko po na mahusay, no? Alam niyo, very proud po ako, no? Kasi nanonood po yung aking idol na Attorney Ramil Gabaw. Professor ko po ito sa law school, no? Ayan, kaya po siguro pagdating sa criminal law, pag may topic tayo sa self-defense, nakakapag-explain po ako ng maayos. It is because ang aking professor sa criminal law ay si Attorney Ramil Gabaw po. Ito po ay bago naging abogado ang Attorney Ramil Gabaw, ay siya po ay criminologist. Tapos ipinurso po niya ang kanyang law proper, no? At naging abogado po. I-former po namin yan, Dean of Criminology ng Philippine College of Criminology. At siya po ay PRC Commissioner po, to si Sir, ng Criminology Licensure Exam po. So, po yan? Full-blooded criminologist po ang Attorney Ramil Gabaw. Thank you for watching, sir. Salamat po at kayo po ay nanonood, sir. Medyo nape-pressure ako at nanonood ang aking idol, Attorney Ramil Gabaw. So, yun po. Sir Erwin Valenzuela is watching. Crispin De Rojas is watching. Rodel Quintanar Caparillo is watching. O si Sir James Baile from Pangasinan. Ayan. Kasama natin yan sa, pag dumating na po yung programa ng TRAED, isa po sa magtuturo sa atin si Sir James Baile. So, yan.
part siya ng ating training education program ng ating One Gun Pilipinas, ano. So yun. Si Ding Ira is watching, Israel Acedera Aninyon is watching, Crispin De Rojas, Royte is watching, Aris De Lozon, Pong's Icon is watching, si Sir Sergeant Pongcardas nanonood, Erwin Valenzuela. Meron po bang magkakaroon po ba ng leader ang Binyan nearby area? Yes sir, namimili pa po kami sa Laguna kung sino po ang magiging chapter leader po ng Laguna, no? Gunnerman the second is watching, Carlo Camayo is watching, Neil Medina is watching. Ayan. So madaming nanonood ngayong gabi, no? So sana po yung paalala namin, ano, doon sa mga nagpapagawa, doon sa mga gunsmith na fly by night. So mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Kasi alam nyo, anytime po, kasi yung mga gunsmith na fly by night, anytime po talagang pwedeng ma-raid. Pwede po silang ma-raid, no? At kung andun po ang baril natin, kasama po tayo sa problema nila. So yung minsan yung sobrang pagtitipid natin, doon tayo napapahamak, ano? So doon naman po, doon sa mga gunsmith na walang LTO, again, at ako, nararamdaman ko, meron dito sa One Gun Pilipinas eh. Meron po dito. Meron po dito. Kumuha na po kayo ng lisensya, no? Kumuha na po kayo ng lisensya. Kumuha kayo ng license to operate. At pag may license to operate na po kayo, sabi ko nga kanina, tawagan nyo po ako or tawagan nyo ang admin AJ. Ipopromote natin yung gun shop ninyo. So for now po, inire-recommenda lang namin yung mga member dun sa ating mga member na lehitimo pong nag-ooperate. At may lisensya, mga kasama, no? Maghihigpit at maghihigpit po ang kamkrami talaga. Opo, alam niyo po, yung FPO is, may accountability sila. Lalo na sa pagpapatupad ng gun laws. So, maraming pwedeng mangyari, mga kababayan, ano? Maraming pwedeng mangyari. Yan, nagsisimula na po yung mga raid na yan eh. Nagsisimula na po. Nagsisimula na po. Marami pa silang pwedeng gawin. Sabi ko nga po nung interview nung nakaraan kay Sir Rosel Lopez ng Millennial Online TV, sabi ko nga po, maluwag pa po yung gobyerno natin sa pagpapatupad ng RA 10591. So, pero wag po nating i-take advantage yun, yung pinakikitang luwag ng gobyerno. Kasi pag ginamit na po nila yung full arm of the law, yung sabi nga natin yung kamay ng batas sa atin, talo po tayo. Kung tayo naman po ay sumusunod sa batas, wala po tayong dapat ipag-alala. Opo. So salamat po dun sa mga nanood dun sa online TV ni Sir Rosel Lopez sa nakaraang Sunday. Maraming nanood at maraming nag-congratulate nga po. Yun nga po. Sabi nila buti daw po ginawa natin yung ganoong klaseng format ng with a media platform po na katulad ng meron si Sir Rosel Lopez. So, sana nga hindi premature yung mga ginagawa natin. Sir John Tolentino is watching. Magandang gabi, sir. Ayan, kasama ko sa Pinoy Ninja, no? Si Ma'am Swilit Tora Moranya. Ayan, kasama ko sa Manila City Jail Female Dorm nung naka-assign tayo roon. Criminologist din po ito. Philippine College of Criminology graduate. Sonson Calios is watching. Ayan, tropa natin sa BJMP Star Team ng National Capital Region. Star Team member po ito. Yung Star Team po, yung Special Tactics and Response Team ng BJMP. Ayan po yung aming elite unit. Yan po ang ating strike force po ng BJMP. In any eventualities po, kapag may mga nag-collapse ng negotiation, dyan na po pumapasok itong ating mga Star Team, no? Kapag may mga jail disturbances, yan, sila na po ang mag-ooperate. Ayan, magandang gabi, Sir Sonson Calios ng BJMP Star Team NCR. Thank you for watching. Jono Granado is watching. Ruben Guillermo. Ricky Manales is watching. Darius Masangkay is watching. Ayan. Sir, sa kaalaman lang ng iba, ano po ang pwedeng problema na kaharapin ng ganun? Sir, alam nyo po, ganito po yun eh. Unang-una pa lang po, yung pagdala nyo ng baril doon sa gun store,
Unang-una po, hanapan kayo ng PTT, Permit to Transport. Tapos, siyempre po, tatanungin, kailan mo dinala yung baril? Gun ban po ngayon, di ba? So, saan ka nagkumuha po ng authority na i-travel yung baril? Di po ba? Tapos, wala po sa possession yung baril nyo, nasa possession ng ibang tao. Di ba? Marami pong pwedeng kaso sa inyo doon sa 10591. Napakarami po. Mahirap na pong isa-isayin yung specific, no? Pero marami pong violation. Baka mamaya pinadala nyo pa sa gunsmith yung baril nyo, no? Kaya sabihin natin hindi gun ban, wala pa kayong permit to carry. Paano nyo na i-travel yun? Papunta ron sa shop na yun. Marami po. Questionable po kasi kasi supposedly ang baril nyo dapat nandun sa bahay nyo. Di ba? Or nasa possession nyo, ba't nandun sa ibang tao, no? Problema po yan, sir, no? Good evening, sir. Sayang naputol yung panood ko kanina. Sir Dante Lucas, no? Jeff Gabriel is watching. Renel Alvin Caballes is watching. Tony Barcelos is watching. Richard Bautista is watching. Dinteg Iloco is watching. Yan, magandang gabi po sa inyo. Alvin Solomon. Ayan, si RS Salvacion ng RS Gunworks. Magandang gabi, tol. At buti nanonood ka at na-open natin yung topic tungkol po ron sa mga gunsmith na, na walang license to operate. Pasintabi lang po sa mga gunsmith na walang license to operate. Hindi ko gustong sirain ang hanap buhay nyo. Pero alam nyo po, kayo po mapapahamak dyan at mapapahamak din po yung mga taong nagpapagawa sa inyo. Ayaw po natin mangyari yun na lahat po tayo mapahamak. Dahil lang po gusto nating kumita ng pera, no? Meron pong legal na paraan. May lehitimong paraan. Kumuha po kayo ng license to operate. Steve Walter is watching. Good evening, Master Corix. Armored Clavio is watching. Stephen Ed Paler. Johnny Mina. Patrick Arce. Arthur Santos. Brian Panther is watching. Renel Alvin Caballes. Ayan, nanonood sila, no? Donaire Jose Ray. Magandang gabi po, sir. So, yun. BJ Soleta is watching. So yan, sana nababati po lahat. Wag po kayo magtatampo, baka ma-skip ko hindi mabasa ang mga shoutouts ninyo. So yun po, sana po nakapagbigay linaw po kami dyan sa mga issue po ng mga gunsmith po na walang lisensya. Dun po naman sa mga gunsmith na walang lisensya, sana huwag kayong magalit sa akin. Kung member kayo dito sa One Gun Pilipinas, we need to protect you. Ipoprotect namin kayo dahil i-encourage namin kayong mag-license to operate. Kumuha kayo ng lisensya. Ito namang mga member natin na gustong makatipid. Dahil mas mura nga naman kapag fly by night na gunsmith, mag-isip-isip po kayo. So, sabi ko nga, gusto nyo lang pagandahin yung baril nyo, nagka-problema pa po kayo, no? So, iwasan po natin yung problema. Lalo na po sa baril, mahirap po eh. Mahirap po yung problema sa baril. So yan, parami nanonood nating member, no? So yan, siguro na-miss yata nila yung ating programa dahil matagal tayong hindi nag-live, no? It's almost 2 weeks yata tayong hindi nag-live, mga kasama, no? Christian Pores Gurang, pabati po, Sir Idol. Yan, si Christian Pores Gurang, classmate ko to sa quick response training way back 2016, si Christian Pores Gurang, no? Classmate ito ng misis ko sa basic training. So yan, classmate ko naman siya sa quick response training, no? Way back 2016, class pagbabago. QRT class pagbabago yung aming class ni Christian Pores Gurang, no? So during that time, ako po yung kanilang class marcher. Yan. Errol Dehasa, good evening, sir. Don Rigor is watching. Yes, bago na po ang hepe ng FEO, no? So alam niyo po, kahit bago na ang hepe ng FEO, just the same. Kasi po, may mga marching order po ang Chief PNP regarding po sa mga issue natin sa mga loose firearm, yan mga expired na LTAP and firearm registration. Asahan po natin yan, magpapatuloy po ang ating gobyerno
sa kanilang kampanya po sa pagpapatupad ng Republic Act 10591, no? Si Sir Quesada na, yes, oh bro, kaya nabalitaan ko kanina. Yeah. Sapphires Ray is watching, Elaine Anahaw is watching, Mark Vincent Magayano is watching, Calix Garage is watching. Legal talaga, mas okay, wala kang iisipin. Joan Lanusa is watching. Si Ma'am Joan Lanusa yata, she's from Bucor yata si Ma'am, no? Parang familiar si Ma'am Joan Lanusa sa akin, ano? I don't know kung saan, Ma'am. Thank you for watching, Ma'am. Good PM, Sir Corix, mapagpalang gabi. Sensya na po, late ako, kagagaling ko lang po sa pamamahayag. Ayan, kapatid pala natin sa Iglesia ni Cristo, ito si Sir Don Rigor, no? Good evening, Sir Arthur Santos. Magandang gabi po, Sir Arthur Santos, no? So yun, kanina nag-renew ko ng license pala, no? Meron tayong member na nakakilala po sa atin, ano? Si also known as John Wick ng LTO. Yan, nagpa-picture kami kanina. So yun, nakakatuwang experience kasi dati sa mga gun shop, firing range lang po tayo nakikilala. Ngayon pati sa LTO medyo may mga nakakakilala ng tao sa atin, ano? So yun, kumuha tayo ng lisensya kanina. Ang expected ko makukuha ko plastic card, pero papel lang po ang nakuha ko. So yun, January pa daw po ang release ng aking PVC card. So much for that. Laki po ng lugi namin na lisensyadong gunsmith. Napakahirap po maglabas ng lisensya tapos tatalunin kami ng mga hindi nagbabayad ng tax. Pero delikado baril nyo sa illegal na shop. Yes, Sir RS, kanina bago po kayo pumasok sa live, yan na po yung kaninang binabanggit ko kanina. Yung tungkol nga po sa mga gunsmith po na walang license. Sabi ko nga po, yung mga lehitimo, nagbabayad po ng buwis yan, ano? So itong ano po, kaya mura, siyempre po, walang lisensya. Walang buwis, no? So, sabi ko nga po, Sir RS, lumaban po ng parehas, no? Padsky Dimatingkal is watching. Thank you for watching, sir. So, yun. Sana po, ano, no? Itong gabi na ito, nakapagbigay kami ng impormasyon sa inyo. Sana nakakatulong po ito. At ako nga po kahapon pang nag-iisip. Sabi ko, baka mamaya may member ng One Gun Pilipinas na nagpagawa ng baril doon. Tapos napasama ron sa nakuha ng CADG. Yan, problema yan. Problema po yan. Problema yan. Kaya nga po, ito, nag-live tayo ngayon para i-remind yung mga member na we should not, patronage po yung mga ganito, yung mga hindi po legal na gunsmith. Kasi later on, problema lang po ang idudulot sa atin. Nakapagtipid tayo, opo, nandun tayo. Pero pag tayo po ay nakuha na ng baril sa mga shop na hindi lehitimo, tapos po ang mga buhay-buhay natin, ano? Melan Matias is watching. Rosie Bel Rapal. Ay, si Ma'am Rosie Bel Rapal, no? Yan. BJMP ito si Ma'am. Kasamahan namin sa BJMP ito si Ma'am. Sa BJMP NCR din po ito nakasay. Sonny Santos is watching. Magandang gabi po, sir. Thank you for watching. Ayan. So, ayan po. Tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa dito sa One Gun Pilipinas. Katulad po yung pamimili na ng ating mga chapter leader. Sooner or later po, mag-a-announce kami kung sino po itong mga personalities na ito. But later, ito pa rin, dumadaan pa rin po sila sa screening. Sabi ko nga po, nung nakaraan, may mga pagkakamali na tayo sa pagpili ng leader. No, meron na po tayong pagkakamali. Ang kainaman nga po ay tayo ay nasa filtration process pa. So, habang hindi pa take off ang One Gun Pilipinas, napipili na po natin, nasisinop na natin yung mga dapat na leader at mga karapat-dapat po na member ng grupo. So sabi ko nga po sa interview ni Sir Rosel Lopez, magpasalamat tayo sa Panginoon noong Diyos kasi nga po, binibigyan po niya tayo ng wisdom, no? So hindi po tayo nagpapabigla-bigla. Tinanong nga po tayo ni Sir Rosel Lopez nung nakaraan sa interview kung nakikita ko ba yung advantage, yung disadvantages ng One Gun Pilipinas. Baka advantages lang ang nakikita ko. Actually po, marami po akong nakitang disadvantages po ang One Gun Pilipinas. Sa personal ko pong buhay, mayroon pong mga disadvantages. Malaki po. Malaki po. Kasi unang-una po, sabi ko nga, ng mga nakaraan, ginib up ko po yung sideline ko ng pagtuturo. Ako po hindi na nagpapabayad, no? On my part, disadvantages po yun.
Another disadvantages on my part, ako po ay naglalaan na po ng effort. Nahahati po yung panahon ko sa pamilya ko. Kasi hati na po ako ngayon sa trabaho ko, pamilya ko at One Gun Pilipinas. So, ang nahahati po dito yung family time. Pero alam niyo po, naniniwala po kasi ako na pag naging matagumpay ang One Gun Pilipinas, later on kasi baka ang anak ko mahilig din sa baril, magiging part din siya ng One Gun Pilipinas Kasi ito hindi namin mapipigilan ang anak ko na mahilig sa baril kasi ang aking misis po ay BJMP din. At ang ama niya ay shooter, of course, at part tayo ng One Gun Pilipinas. Malabo po na hindi siya mahilig sa baril. So sabi ko nga po, kung mag-aasenso ang grupo, time will come, pag wala na si Corixman, mga anak na lang natin ang matitira sa One Gun Pilipinas, at least they will maintain the community. So ganun po yun. So may mga disadvantages na rin po. Ako ramdam ko na rin po kasi dati medyo may pagka-private person po ako. Minsan po sa daan talaga na nakikilala na po talaga tayo, binabati, may nagpapapicture na tao. So unti-unti po nasasanay na rin po ako. Nung mga nakaraan parang hindi pa rin po awkward po ang pakiramdam ko pag may nagpapapicture na tao. Kasi yun nga po hindi po tayo sanay kasi di naman tayo celebrity, no? Pero ito po as time goes by medyo nasasanay na tayo. Exposure po, no? Sabi nga nila pinasok natin ito, andyan na yan, no? So tayo po ang mag-a-adjust lalo po sa mga tao. So sa part ko po maraming disadvantages, Pero ang tinitignan po namin dito sa One Gun Pilipinas kasi po, sabi ko nga po ulit, yung general welfare po yung mas pakinabang po ng mas nakakarami, hindi yung iilan lang po. Kaya nga po kami ay hindi namin nagugustuhan pag may mga member tayo na parang ang gusto nila yung One Gun Pilipinas ang umalain sa gusto nila. Opo. Kami nga po uma-align dun sa advocacy. Opo. Yung ipinangangako namin, ginagawa namin, although may mga disadvantages sa amin, nilulunok po namin yun kasi yun po yung ipinangako natin sa tao. Yun po yung pinangako na. Commitment po namin sa inyo yun. Unang-una po, hindi naman po kayo sa totoo lang, kaya naman po kayo sumali rito sa One Gun Pilipinas kasi naniniwala po kayo sa amin na mag-deliver po kami. Na makakatulong po kami sa inyo. So, ibig sabihin, ito po ay sacrifice. Sacrifice po ito. So, kami naman po, ako po ay public servant, no? Ako po ay public servant. Sanay naman po tayong mag-give. Sanay tayong magpaubaya. Basta po nakikita lang natin na yung ginagawa natin nagkakaresulta. At nakikita natin yung mga tao talagang they benefit from us. Ayun po ang kaligayahan ng isang public servant. Yung thank you lang po ng mga member, minsan magte-thank you, Sir Corex, thank you ron sa ganito, salamat doon sa ganyan. Ngayon alam ko na maginhawa po sa pakiramdam kasi at least alam ko po na nagbubunga po yung aming hirap, yung aming sacrifices. Masaya po yun. Nakakapagod po pero alam nyo, yun nga po, may yung member nga natin kanina, si Sir Jan, sabi niya sa akin, Sir, saan ba kayo nagkakandak ng firing? Sabi ko minsan sa Bulacan, minsan sa Bucor. Sabi niya, taga Muñoz kasi ang layo pala nung mga range, sabi niya. Sabi ko minsan pumupunta pa ako ng Cavite, no. So, at may own expense po, no, kasi wala pa namang pera ang One Gun Pilipinas na gagastusin. So, sabi niya, Sir, paano pag gusto kong pumutok ganito, kailangan ko bang bumili ng baril, mag-rent? Sabi ko, hindi ka muna bibili ng baril. I will allow you to use my gun, may paggagamit ko ang baril ko. Bala na lang ang bibilin mo at entrance sa firing range, pero yung pagtuturo yung baril, pwede niyong gamitin yung baril ko para hindi na po kayo mag-extra gastos pa. Kasi medyo mahal din po ang upa ng baril, no? Opo. Not unless kung sobra-sobra kayo, okay lang naman din po yun. Pero alam nyo, karamihan po ng member din natin na minsan, katulad yan po, yung mga natuturuan natin, hindi rin po sila sobra-sobra. And andun lang po yung talagang enthusiasm nila na mag-learn, no? Yung mga member nating iba dito, pati yung pag-LTAP nila, pinag-ipunan po nila yon.
Hanggang yung pagbili nila ng baril, pinag-ipunan nila ng ilang buwan bago sila nakabili ng baril. Alam nyo, tumatawag po sila sa atin. Kaya nga po, alam nyo, yung mga baril niya, katulad yung G3 na, po, na pinromote natin, yung sa military na yan, alam nyo, yan po yung naging ano nila, naging firearm nila, kasi nga po, pasok sa budget nila, no? So, marami po tayong kasamang ganyan dito sa One Gun Pilipinas. So, yung iba naman, nagpapasalamat dahil binigyan natin ng idea kung ano yung choice na baril na magbabagay sa pangangailangan nila. So yun, nagpapasalamat po sila sa atin. Masaya po tayo kasi this October, 1 taon na po tayong ganito na nagla-live. 1 taon na po tayong naghahatid serbisyo sa mga member. So we are 14,800 mga kasama, no? Mga kasama, kapit lang tayo at ito, hopefully maayos ko na lahat itong kailangan, itong registration ng One Gun Pilipinas, yung ating website, pinag-uusapan na namin ni Raymond, no, kung papaano tuloy-tuloy po pagsasala ng member, kasi yung iba rito tahimik lang po yung ibang member dito at we do not know what is the intention mga kasama, no. Opo, laging may ganyan, may mga DPA, may deep penetrating agent para mag-espiya sa isang grupo. Kung ano man yung purpose nila, huwag nyo na pong ituloy at nakikita po ng Panginoon Diyos yung mga balak po na ninyo na yan na hindi maganda. Hindi po kayo papayagan ng Panginoon Diyos magtagumpay kasi po maganda po ang hangarin ng grupo, no? Maganda po ang hangarin ng grupo. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan, kami, again, sabi ko nga doon sa live, nagpapasalamat kami sa karamihan ng member sa One Gun Pilipinas kasi so far po, alam nyo, maayos yung takbo natin. Maayos. At karamihan po ng tumatawag sa akin ay, kung ika-classify ko sila, talagang pag kausap mo sila at makikita mo yung discipline, yung manners pag kausap mo, pag tumatawag. Magagalang, no? May mga tumatawag pa dyan na, Sir Corix, pwede pong tumawag, pwede pong magtanong. Alam niyo, yung entrada pa lang ng wordings, makikita mo na mga disiplinadong tao na, no? And we are very happy for that. O, yung manners, no? Nahalaga po yung manners sa isang tao. Yung ethics. So, pag ganyan po ng ganyan ang ating mga behavior, hindi po malayong magtatagumpay ang grupo. So, muli po, maraming salamat sa mga member na tumatawag, na nagpapaabot ng pasasalamat sa One Gun Pilipinas. Ayan po ang mga ganyang lang yung compliment nyo na yan. Yan po ang nagpapalakas ng loob namin ng Admin AJ. Kasi marami pa po tayong gagawin. Marami pa po tayong gagawin. Ayan, batiin natin yung mga kasama natin, ano? Sana din ang pag-issue ng PTT ay bigyan ng authority ang mga city police chief na mag-issue kahit anong PTT lang. Sir Donaire Josery, sa totoo lang po, maganda yung idea ninyo, no? Pero ang chief of police po kasi, wala po siyang authority, no? Para gawin yan. Ang concern po ng PTT is po yan? Nandoon po yan sa national headquarters. Opo. Wala po yan sa authority ng city police. Wala po. Opo. William Junior Ruiz is watching. Tito Adame is watching. Canuto Rolyon. Jun Francisco from Italy is watching. Magandang gabi, Sir Jun Francisco, sir. Eli Pecana is watching. Janwick is watching. Ayan, si Sir Janwick, no? Emil Consunhi Cuento is watching. Ayan. TJ Latos, Vincent Morales, Gerardo Tabale, Sander Cabs. Ayan, ang aking isang idol ko na AI namin sa training center, no, si Sir Kuya Pretz Kaagapay Dawang. Salute, sir. Thank you for watching, sir. Salamat po. Inspirasyon ko po kayo, sir. Inspirasyon po namin yung mga mahuhusay namin na tagapagsanay sa training center ng BJMP, no? Yan.
Buden Monreal Felix Jr. is watching. Philip Reyes Makasyab. Good evening po, Admin Corix. Sir Philip Reyes, nabanggit kita kay Sir Rosel Lopez, no? Baka paupuin ka namin doon for interview po. Sa Malabon lang naman ang studio ni Valenzuela lang ang studio ni Sir ni Sir Rosel Lopez. Siguro by next week schedule natin kayo po ang paupuin namin doon, ano? Kasi nabanggit kita ron. Siguro napanood mo naman, sir. Sana may mga training o schooling for gunsmithing kasi konting-konti lang ang mga gunsmith natin dito sa Pinas. Actually, alam niyo po, yan nga po, maganda po yan, ano. Lagi rin namin pinag-uusapan ng mga tropa natin sa mga nasa industriya ng barilyang. Sabi ko nga po, maganda po kung may TESDA, po yan eh. May NC2 po yung TESDA po ang gunsmithing. Kasi po, pag yan po ay certified na gunsmith, alam niyo po, ay makakapag makakapagpadala pa tayo sa abroad ng mga competent gunsmith kung talagang yan po ay magiging TESDA, certified accredited. Maganda pong idea yan. Actually, yan, gusto po nating isuggest yan sa TESDA. Na magkaroon po talaga ng training for gunsmith, course for gunsmithing. Magagaling po ang Pilipino, Ako nga po, sabi ko nga po, magandang muna nating i-train na i-certify na gunsmith yung mga mga kababayan natin sa Danau, sa Cebu. So pag sila po ay naging trained gunsmith na at sila po ay na-certify, baka makapag-abroad pa po ang mga yan, Sa Middle East po, may mga nangangailangan din ng mga gunsmiths doon. So, yun po yung ibig natin sabihin. Kung mayroon pong certification po, may training po yan ng TESDA, mas maganda po yan. Opo. Manong Ram is watching. Bin Motovlog is watching. Good evening, bro, Bin Motovlog. Magandang gabi po sa inyo. Oo. So baka may na-miss tayong hindi batiin. Jonathan Mendoza, Eric Estrada is watching. Hiron is watching. Maurice Mendoza is watching. Juro Preo Pre is watching. Jun Bernales is watching. Takumi Perez Matsubara is watching. Ayan. Gin Wans is watching. Michael Canelas. Magandang gabi, sir. Ayun, baka hindi natin mabati lahat. Baka may magtampo, So yun, yung mga member natin na tumatawag din, ito, i-open ko na rin sa inyo, may mga member po tayo na walang LTAP. So I think baka may nanonood ngayon, same issue, same problem na mga kasama. Nung araw na bumili sila ng baril, nung araw po kasi walang LTAP eh. So, ngayon, nung bago nagka-LTAP na ibenta po nila at ayun nga po, hindi na i-transfer. So, they think, akala nila na-transfer po ang baril pero hindi po, So, yun ngayon, kinakatok sila pa ulit-ulit. Yung isa pa nating member, akala niya hindi siya kinakatok. Ayun pala, sa previous address po niya, sinabihan na lang siya ng mga tao na may kumakatok at tinahanap siya na taga-Krami. So, yan po, dumadami yung problema natin sa mga member na yan na lumalapit sa atin, mga kasama, problema po yan. Sabi ko nga po, paano pag nakabaril po ng tao yan? Sasabit po kayo dyan. Pinaliwanag na po namin sa live din ni Sir Rosel Lopez na hindi po parang kotse ang baril na pag binenta mo, pwede na yung deed of sale. Hanggat hindi po yan nalilipat doon sa bumili, nasa inyo po ang responsibility, accountability po niya, tsaka liability. Opo. So, yun. Yung isa nating kaibigan, mag-e-LTAP siya. Sabi ko sa kanya, may baril ka ba before? Sabi niya, meron, sir. Sabi ko, are you sure na na-transfer ba? Sabi niya, sir, binenta ko yun. Pero hindi daw siya sure kung na-transfer. So, ang ipinayo natin sa kanya, pumunta ka sa PIMS, i-verify mo kung talagang wala na yung baril sa pangalan mo. Ito na po ang masakit. Pagpunta niya sa PIMS, sa CSG, pag-check, nasa kanya pa po ang baril. Problema po yun, mga kababayan.
Problema po yun. Wala na sa possession niya ang baril. Ngayon, yung tao, nowhere to be found, yung pinagbentahan. Problema po, di ba mga kasama? So ngayon na lang lumilitaw yung mga problema, lalo yung mga nagsi-member sa atin. So yung iba ko po kasi hindi nila alam yung batas, hindi nila alam yung procedure sa FEO. Kaya wala po silang ka-idea. Sabi nga nung isa pang member natin, sana pala sir, di na lang ako nag-OGP. Kung hindi ko. Na-discover ka po tuloy na may problema ako. Sabi ko, sir, magpasalamat po kayo kasi at least alam nyo may problema kayo. Maunahan na po ninyong magawa ng solusyon. No? Excuse me. So yung isa naman po nating member, nahanap naman niya yung pinagbentahan. Nagpasa-pasa na yung baril. So yun ang problema. I hope ma-retrieve niya. Madaming problema yung mga kasama natin. Pero ang kainaman po, sabi ko nga, most of them yung mga bagong pasok sa atin. Yung iba po, wala naman na po tayong ganyang problema sa ibang member. So yun, at least nabumulat po yung mga tao. Namumulat po yung mga tao. Namumulat sila, no? Milo Siduaso is watching. Sir Rosel Ropez, sir, magandang gabi, sir. Thank you for the no, maganda po, napaka masyado pong maganda yung ating kinalabasan ng ating talakayan nung Sunday, Sir Rosel Lopez, no. So ayan, magpasalamat po tayo ng marami sa ating bagong counterpart sa ating One Gun Pilipinas, ang New Millennial Online TV Worldwide with Sir Rosel Lopez po. Yan, magandang gabi, sir. Nihay Magnaye, magandang gabi po. Wesley is watching, Rich Montan is watching, yan. Alex Cortesano is watching, Melo Tejero, yan. So may mga bago tayong viewers, no, parang hindi na sila familiar sa akin. So yan. So how I wish sana walang na wala akong namimiss na babatiin. Spencer Manalastas is watching. Good evening, sir. Yes, Sir Rosel, gagawa po tayo. Iraraos lang natin itong gun ban, no? So, may mga activities tayo naka-line up, no? Yes, sir. Good evening, Sir Wesley. Yan. Gandang gabi po. So, going back po, no, yung ating objective na tulungan ang mga kasama sa One Gun Pilipinas. Alam ko po, ngayon, yung mga sinasabi ko ngayong gabi, lalo yung mga tao na nasa illegal na pagre-repair ng baril o paggagawa ng baril, malamang masama ang loob nyo sa akin, at ito ay inopen ko sa mga member. Pero alam nyo po, kailan pa po tayo kailan tayo mag-iisip pag tayo na po ang nagkaproblema, tayo na po ang susunod na ma-raid. Pag-isipan nyo pong mabuti. Hindi ko po hindi ko po kayo pinakikialaman dahil sa maapektuhan ang hanap buhay nyo. Pero alam nyo po, pinoprotektahan din namin yung mga member namin. This is the only way to protect our member. Na wag po mapahamak. Kasi po, pag hindi namin sinasabi ito dito sa live, para namin pinababayaang mahulog sa bangin po yung mga member namin. So, mawawalan po ng size sa itong One Gun Pilipinas na ito. If we cannot, hindi kami magbigay ng mga impormasyon na pwedeng, ikapahamak po ng mga member at ng mga member ng mga tao sa gun community, no. Wag po nating samantalahin yung kahinaan po ng mga Pilipino na sa yung yung pagtitipid. Dahil sa pagtitipid po na yan, diyan po napapahamak, no. Ayan. Siya nga pala, nung nakaraan, nung nag-live kami, may nag-PM sa aking member. Ang sabi sa atin, ito, uulitin ko ulit, yung binanggit ko daw po doon na bawal yung pagsusukbit, no? Taking on waistband.
Ibinabawal po talaga. Kailangan ko pong sabihin talaga yun. Binabawal po talaga. Opo. Ayaw po namin na may member dito sa One Gun Pilipinas na nasita, nakasuhan dahil nakasukbit ang baril, nasita ng pulis sa kalsada. May mga paraan po ng pagdadala ng baril na hindi bawal, no? Hayaan nyo po, pag tayo po ay may opisina na, ituturo po namin lahat yan. Tuturo po namin yung mga pamamaraan. So we cannot discuss it dito sa live po kasi. Kaya nga po ang gusto natin, pag nagkaroon tayo ng opisina, eh, may mga seminar hall po yan. Doon po kami magtuturo talaga. Kung paano kayo magdadala ng baril na wala tayong binabiolate na batas. Lalo-lalo na po yung mga taong gustong-gustong magsukbit ng baril. Opo, wag po kayong magagalit, ano? Kayo rin po ang gusto namin protektahan kasi pag nasita po kayo sa kalsada, kayo rin po ang mamumblema. Kayo rin po ang mamumblema. Excuse me. At yun po, pag kayo po ay nasita sa ganyang uri ng pagdadala ng baril, pagmumukha pong inutil po ang One Gun Pilipinas kasi parang nagkulang kami sa gabay, no? Nagkulang kami sa gabay. Eh, paulit-ulit naman po namin itong sinasabi. So, sana po doon sa nag-PM, sana maintindihan nyo po, no? Pero desisyon nyo po yan kung gusto nyo talagang mag-tuck-in ng baril. Kasi naguguluhan daw siya, sinabi ko daw, concealed. Opo, concealed naman eh. Pero meron pong pagdadala ng baril na concealed na hindi naman po nasa baywang. Meron pong ganun. Meron po yon. Later on, ituturo po namin yan. Ituturo po namin. Pwede pong magtago ng baril na concealed na wala sa baywang, no? Yun po yun. Ayaw namin kayo mapahamak, mga sir, mga ma'am. Kasi pag nasa kalsada na kayo, ibang usapan na po yun. Pag nasita kayo ng pulis. Iba na po yun. Or nakuha ng kayo ng cellphone video or ng picture na nakitang may sukbit kayong baril sa bewang, kayo ay civilian. At later on, they will find out na kayo ay member ng One Gun Pilipinas. So, damay-damay po tayo. So, sasabihin na wala naman pala yung One Gun Pilipinas na yan, matitigas ang ulo ng member. Sabi ni Corexman, mga disiplinado sila, di ba? So, domino effect po yan. Domino effect po yan. James Lorca is watching. Sepra Chavez Crescente is watching. Gandang gabi, sir. Ayan, ay mga pumahabol pang manood, no? Pompong Villanueva is watching. Sino pa ba ito? Ayun. Melo Tejero. Sino pa? Okay. Ayan. Carlos Dinos is watching, yan. Leeds Paint Olslek is watching. Rolly Amansek is watching. Yan. Jeff Capistrano. Angelico Matias Muriel Cruz is watching. Thank you for watching, sir. And Carlos Dinos is watching. Yan. Daryl Arbas is watching. So, yun. Uulitin ko po, mawawalan po ng saysay yung yung aming ginagawa kapag ang member dito ay hindi namin nagabayan. So kung nagabayan namin kayo, siguro hindi naman po kayo para mapahamak. Ngayon kung kami naman po ay nagbibigay ng paalala ng mga naghahatid ng impormasyon, sana po anuhin ninyo, isapuso po ninyo. Kasi po yan ay hindi naman para sa amin. Para sa inyo po yan. Sabi ko nga po, mahirap magsalita po ng matagal dito sa harapan ng camera. No? Sana po huwag masayang yung laway natin, yung oras natin. Opo. Sabi ko nga po rin sa interview natin kay Sir Rosel Lopez, malaking trabaho po ang gagawin ng One Gun Pilipinas. So kung kayo po ay makikipag-cooperate, makikiisa, magiging madali po ang lahat ng ito. Magiging madali po ito. Opo.
Meron ako idea o suggestion, sir. Pwede po ba magkaroon ng PDF file dito sa OGP ng gun laws at IRR para ready to print na lang ng mga members natin? Actually, sir, alam nyo, Google is there, no? Oo. Kaya nga paulit-ulit kong binabanggit po yung RA 10591. RA 10591 lang po. Napakadali. Ay, RA 10591 IRR. I-click nyo, i-google ninyo. Lalabas po lahat. Opo. Ilalabas po lahat yan. Lalabas po lahat. Anyway, I'm planning to continue po. Nung nakaraan, sinimulan ko na po yung pagbabasa nung nung yung RA 10591. Siguro baka mga susunod na linggo, hahanap po ako doon ng mga important provisions na apektado ang ang firearm holder. Magbabasa ulit tayo ng batas siguro. So, I think start natin ulit siguro yan mga by next week. So, mag-aaral ulit tayo, sama-sama tayo. So yan, pag may hindi naintindihan, tanungin. So we will entertain questions. Sa tingin ko nga, ganun na gawin natin na lang ulit. Mag-back to basic tayo, magbasa ulit tayo ng batas, no? Kasi lalo ngayon, dumadami na ulit ang member, no? Papunta na tayo sa 15,000 eh, 14,800 na po tayo. So, ulit-ulit, wag hindi po kami nagsasawang ulit-ulit magturo dito. Kasi marami pa rin pumapasok na bago, no? Excuse me. John Patrick Laguardia is watching. Esteliano Junior Kilat is watching. Ayan, classmate ko sa training to si Sir Kilat, no? Potpot is watching. Be safe and responsible gun owner. Tol, sana pag nagka-meeting makasama ako yung medyo malapit lang. Okay sir, kasama po kayo, huwag kayo mag-alala. Oscar de los Reyes is watching. Si Kuya Oscar nanonood, no? So yun, November 28, matatapos na yung gun ban, ano? December, I think merong panshoot ang may panshoot ang Cavite. So invited tayo doon. Malamang i-cover ito ni Sir Rosel Lopez, no? Ayan. So may activity ang And inihintay ko pa po yung yung mga feedback ng ibang chapters kung ano pang activity nila after ng gun ban. So ayan, soon may mga announcement na bago. Ayoko pa magbanggit at it's premature, no? So abangan na lang po natin. Excuse me. Little Sushi Bar by Munting Kusina na Sugbo is watching. Yan, magandang gabi Sir Joel Tondo ng excuse me, ng Nasugbu, Batangas, no? Ayan, kumain tayo dyan. Masarap ang mga pagkain nila rin, no? Tolen is watching. Good evening, Sir Tolen. Gandang gabi po. So, yun. At, yung bagong memo ng, ng Comelec, may posting. Pero, i-discuss ko sana. Pero, hold in abeyance daw po. Kaya, hindi ko muna i-discuss ngayon. So, wait for further instruction na naman tayo, no? So nakahang tayo dyan, yung bagong Comelec resolution, So skip muna natin yan. So yun. Jay Usman is watching. Magandang gabi po. So yun pala, at i-open ko din. I think this is the right time, no? So mapapansin nyo, mayroon tayong chapter na nawala. May isa po tayong chapter na nawala, no? Na inalis na po natin yung chapter mismo. And some of their members ay pumunta na po sila sa Samar chapter, dun po sa ating OGP Samar ni Admin AJ. To clarify this, no, mga kasama. I will not mention yung mga names nila, no, kasi it's, hindi naman na rin kailangan. Pero yung mga member natin, alam nyo, at kilala nyo kung sino po itong mga ito, itong chapter na, hindi ko na dati, alam nyo naman, nababanggit ko palagi, And mostly, yung mga post nun, pinopost ko pa po yung kanilang chapter leader. Ngayon, hindi na, no? So, alam nyo na siguro yung ibig ko sabihin. So, ang nangyari po, kaya po natin sila inalis, nagkakaroon na po ng power struggle. Nararamdaman po namin na there is something wrong
nagkikreate po sila ng mga bagay na hindi dapat nakikita po sa isang organisadong grupo na katulad natin. Yung mga bagay na kinikilos ng mga tao na hindi dapat na nasusumpungan sa mga grupo na mayroong advokasya. Sabi ko nga po mga kasama, no, marami nagtatanong bakit, kasi sinasabi ko palagi, hindi po ako ang magpe-presidente ng One Gun Pilipinas. Lagi kong sinasabi, ang Admin AJ po ang magtatayong presidente natin, no. Ako po ay sa trial program lang po ako, no. Ulitin ko po sa mga bagong nanonood, no. Kaya po hindi po ako kumukuha ng posisyon sa Vice President o President ng One Gun Pilipinas. Ang focus ko po yung triad program ng grupo, yung training and education po. Ako po kasi ang brainchild nito, no? Bukod po doon, ang triad program, yung training and education ng OGP, yun po ang puso ng ating grupo. Yung training and education. Nabanggit ko po nung nakaraan na yan sa live ni Sir Rosel Lopez at saka mga previous lives natin. Mga kasama, wag po kayo mag-expect na ako po ay uupo sa taas. Ako po ay think tank po ako ng grupo. Ako po ang nag-iisip ng programa ng grupo. Lalo na po sa TRAED. So, kapag ako po ay kumuha ng posisyon, other than this TRAED program, ako po ay nag-vice president at nag-presidente, baka po hindi ko matutukan ang programa. At wala pong gagawa nung kundi ako lang po. Katulong po yung mga kinuha nating mga magagaling na instructor, no? From different branch of services. Ako nga po mismo hindi naghahangad ng pwesto rito sa One Gun Pilipinas. And there are people and group of people po na parang they want to alam niyo yung, di ko malaman kung sabotahe ba o ano ba talaga intensyon nila sa pagsali rito sa grupo. Power grab o self-vested interest. Hindi po yan pwede rito mga kasama. Paulit-ulit po na sinasabi namin general welfare ng member. Paulit-ulit po yan. General welfare, general welfare. Hindi po tayo pwedeng pumayag na ang makikinabang lang dito ay mangilan-ngilan. Opo. Kaya sana po nagkakaintindihan tayo. So yung inalis nating chapter leaders, gumawa na rin sila ng sarili nilang grupo, no? Yun kasi yung sabi ko noon, kung if you cannot if you're not aligned with our advocacy, with our mission and vision and our objective, you may leave the group and create your own group. Ayun, gumawa na sila ng sarili. Sumunod naman sila, gumawa sila ng sarili nilang grupo, no? Good for them. How I wish ma-deliver po nila yung dinideliver natin. Kasi alam niyo po, gusto rin namin yung ganun. May mga grupo, may gun groups po, no? Ito po, sana nanonood din po yung mga admins ng ibang gun groups. Gusto po namin na sana gawin nyo rin yung ginagawa namin. Gusto po namin ganun. Nagka-problema yata yung ating internet, So, yun. Ayun, so, ulitin ko po. Yung ginagawa po namin, yung mga admins po ng ibang gun group, gusto po namin, kung ano po yung sanang nagagawa namin, gawin nyo rin po para maraming taong makinabang sa gun community. Mag-live din po kayo, magturo po kayo sa mga member. Sabi ko nga po, hindi naman to kaya lang ng grupo namin. Lalo po yung mga gun groups na malalaki na. Tulungan nyo po yung mga members nyo. I-guide nyo sila. Hindi po kami nagmumonopoly rito ng yung aming yung pagtuturo. Gusto po namin magturo rin po kayo. Para mas marami pa pong makinabang at hindi po maligaw yung mga tao. Opo, yun po yung aming kami po ay nakikiusap sa inyo at kami po ay sana po
kung anong ginagawa ng One Gun Pilipinas, gawin din po ninyo sa mga member nyo sa gun groups ninyo. Hindi natin alam, one day, pag pare-pares na po tayo ng ginagawa, baka yan na po. Mag-meet halfway na tayo lahat, maging mas masaya ang gun community pag lahat po tayo magkakakilala at magkakaibigan po. Yeah, sharing is caring po. Tama po yun, Sir Calix Garage. So hindi po kami nakikipagkumpetensya rito sa One Gun Pilipinas. Yun nga po, sabi namin, gustong-gusto po namin. Minsan nakakapanood na po ako sa YouTube, may mga nagla-live na po. Ini-interview nila yung mga taga-FEO, PTC Secretariat, na kakaroon ng discussion. Ano po yan? Very productive po yan. Salamat po dun sa mga vlogger po na gumagawa nito. Opo. Minsan napapanood ko, natutuwa po ako kasi lumalawak na po yung lumalaki po yung ating marami na pong nag-join do sa ating advocacy. Although hindi natin sila part, at least they're doing the same. Yung maraming nagbe-benefit po. Masaya po yan para sa atin. Hindi man sila part ng One Gun Pilipinas, pero part po sila ng advocacy. Ginagawa nila yun sa sarili nilang pamamaraan. Masaya po ang One Gun Pilipinas sa mga ganun pong activity ng mga tropa natin sa gun community. Nam Dibad is watching, Arman Giorgio, Ebio Piging, Antonio Valenzuela is watching, Rolly Amansek, Stephen Edpaler is watching. Salamat po. Paul Anthony Ong is watching. Meron po kasi ako nakita na video sa FB na on the matter na kinakarnap ng suspect yung motor ng gun owner not knowing na may baril ang biktima. Tapos ang pagbaba ng biktima sa motor at sumakay ang yung suspect, binaril ng gun owner yung carnapper. What would happen in this case? So ito yan, Sir Paul Anthony Ong. Pag napatay po kasi natin yung tao, wala po siyang baril kasi hindi nyo sinabi rito kung may baril yung tao, hinagaw lang yung motor niya, hindi naman kayo tinutukan, hinagaw yung motor. Siguro i-suggest po huwag niyong patayin, barilin nyo siguro yung yung non-fatal area niya. Siguro barilin mo sa kamay, barilin mo sa paa, barilin mo yung gulong ng motor mo para tumumba siya, maaresto mo, di ba? Siguro yun yung mga way. Pero yung barilin mo siya at according to your story, wala kasing medyo malabo yung facts, o medyo skeptic kasi hindi mo sinabi na tinutukan ka ng baril, Tapos inagaw yung motor, ganun. Iba yung senaryo mo, sir, Sir Paul Anthony Ong. Pero ayun nga po, pinapaliwanag sa amin yan, maski nanonood po ang attorney Ramil Gabaw, ating professor sa College of Law. Yung motorsiklo po kasi hindi equivalent ng buhay ng tao yan para tayo ay pumatay. Not unless po talaga may nakatutok at gunpoint po, tinutukan tayo nung inagaw yung baril, So ibang usapan po yun, Sir Anthony Ong, Pero yung inagaw lang yung motor, binaril natin, I think medyo magkakaproblema tayo dyan kasi wala naman pong imminent threat, nagnakaw lang ng motor mo yung tao. Ulitin ko po, hindi katumbas ng alaga ng motor ng tao yung ng alaga ng buhay ng tao ang motorsiklo, So I think the best way kung wala siyang baril, siguro barilin mo sa kamay, barilin mo sa hita, barilin mo yung gulong ng motor para hindi siya makalayo, hindi niya manakaw yung motor mo, So yun po yung sa akin kung ako po yung nasa sitwasyon na yan, Pero kung may baril po, tinutukan ako ng baril at nagkaroon ako ng opportunity, may possibility i-engage ko, Kasi totoo lang, hindi mo po naman ipapasok ang de-escalation dyan kasi ang magnanakaw po, desidido yung kunin niya yung bagay na ninanakaw niya, Pero gagawin ko po yun siguro kung at gunpoint. At gunpoint po, may nakatutok na baril sa akin. Or, nakita kong binunutan ako ng baril at nanakawin ang motor ko. Yan. Iba-iba po yung senaryo, Medyo gray po yung inyong, yung facts, So, sana Sir Paul Anthony Ong, nasagot ko yung, yung tanong nyo, Dimarmar is watching. Good evening, sir. Thank you for watching. Mawel Pagtalunan. Joy Tanaga Tarok is watching. JP Donceras is watching. Liwang is watching. Informative sharing. Nice idol. Shout out.
Thank you po. So wala po kaso pag non-fatal or meron pa din po. Sir, alam niyo po, wag po kayong matakot sa kaso. Kahit barilin po niyo, napila yan, naputol po ang paa niyan. Pero yun naman po ay, kayo po ay nagdedepensa ng inyong property. Karapatan niyo po kasi, kayo po pag ninakawan po kayo, karapatan yung i-regain yung possession ng ano nyo, ng property nyo. Binaril niyo po siya para hindi siya makalayo at hindi tuluyang manakaw yung inyong motor. Hindi naman po siya namatay, no? Dahil non-fatal area. Kasuhan niya po kayo, madidismiss po sa piskalya yan. Kasi nga po, crime in progress po yan, nagnanakaw siya eh. Sasabihin pa nga ng piskal, buti nga hindi ka pinatay eh. Sasabihin pa niya rin sa complainant eh. Doon sa binaril mo eh. Kasi ang magiging complainant mo naman po dyan, eh yung inyo pong ano, yung binaril ninyo. Yung police naman po, pag-file naman sa court yun at nakita ng police sa investigation na kaya nyo binaril sa non-fatal part kasi nga po, ninanakaw ang motor ninyo. So, para paakyatin pa po ng piskal ang kaso sa korte, hindi na po gagawin ng piskal po yun. Kasi, dun pa lang po sa tinatawag nating, tinatawag nito, sa ating initial investigation ng piskalya, sa tinatawag nating, preliminary investigation po ng piskalya, hindi na po aakyat sa korte yan. So, huwag po kayo matakot makasuhan, no? Ang possibility lang talaga dyan na medyo umakyat sa korte yan, pag napatay po ninyo ang tao. Pag napatay po niya ang tao. Lalo po ito ay walang armas, no? Dahil nang agaw lang po ito ng motor. So sana maliwanag po, no? Maliwanag po sana. Sir Paul Anthony Ongson, sana po naintindihan niyo yung paliwanag, no? Sana po naging malinaw po sa inyo. Good evening bro, watching from San Lazaro, Manila. Ay, ito pala si Sir, taga San Lazaro pala ito si Sir Mawel Pagtalunan. Raymar is watching, Boss Miranda is watching, Jonathan Obregon. Salamat po sa sagot, Idol, loud and clear. Thank you sir Paul Anthony Ong at naintindihan po ninyo yung paliwanag. So, ayan, alam niyo po nung nasa College of Law ako, maski nung nasa Criminology ako, yan po yung madalas kong tanong din sa mga profesor namin sa Criminology at saka sa College of Law. Yung yung pagdedetermine po ng self-defense, tsaka yung paggamit po ng use of force. Very much interested po kasi ako sa topic na yan kasi nasa law enforcement po ako eh. Nasa law enforcement po ako. Kasi sabi ko nga po, pag nagkamali ako ng desisyon, bumunot ako ng baril sa sitwasyon na hindi naman kailangan mamaril at makadisgrasya ng tao, eh kahit po BJMP ako, makukulong po ako eh. Or mawawalan ako ng hanap buhay. Masisira po ang karir ko. Kaya nga sabi ko, mag-ingat po tayo sa mga desisyon. Yun po yun sir, yun po. Sire Odrales watching, good evening po. Ayan si Ma'am Rosibel Rapal is watching Nakatutok pala si Ma'am. Magandang gabi po. Thank you po Ma'am. Thank you for watching. Good evening Sir Rico, more power to your channel at marami pa sana mabigyan ng kaalaman sa batas. Tackle sana ang criminal procedure at basic criminal law. Actually Sir, Sir JP Donceras, hindi na po natin sakop yung itapik po yung criminal procedure at saka yung criminal law kasi andun lang po tayo dito sa gun community, andun lang po tayo sa topic palagi po ng self-defense. Yung use of force tsaka yung self-defense po. Yun po yung pinaka-importante lang na tinatopic natin dito sa ating. Ayun, mga kaibigan, napanood po natin yung pong ginawang pagbibigay ng tips, no? Ng guide ni Corexman sa mga gun owner. Kanina may nagtanong po ito si Sergeant Roland Hernando ng Malabon City Police Station. Paano daw kung itatransfer sa iba yung baril? So, tama rin yung nasa isip ko na kailangan yung bibili o yung pagsasalinan ng baril o yung bibili, meron ding LTAP, no? Kasi pagka tinransfer, pagka yan binili lang sa iyo at walang LTAP yung tao, sa'yo pa rin nakapangalan yan, yung nakapossession yung baril. Hindi doon sa bumili sa'yo. So, ang problema, kung nakagawa ng krimen o meron nagamit yung baril na yan, ang kakatukin, ikaw pa rin. Tama ba yun, Mr. Corexman? Yun din ang nasa isip ko pero hinayaan ko ikaw ang sumagot Okay, sa mga kaibigan, alas 8:26 na po ng gabi, Philippine Standard Time.
At sana po may mga natutunan po yung ating mga katropa, yung ating mga ka-gunners na mga tips, no, mula kay Corexman tungkol doon sa pagbibigay ng linaw doon sa mga tanong nila, no? At yun nga, at higit sa lahat dyan, dapat maging responsable po tayo na nangangalaga o naghahawak ng mga baril, no? Kasi siyempre, minsan lumalabas tayo, hindi mo masabi, di ba? So kailangan responsable po tayo. Hindi madadaan sa init ang ulo yan. Kaya kinakailangan dyan maximum tolerance at all cost. Tama ba yun, Mr. Corexman? Kasi kung dadaan sa init ang ulo, kada iinit ang ulo mo, mamamaril ka, mangangasa ka ng baril, mamumuto ka, wala, makukulong ka. Hindi ko mo may baril ka, na baril mo si ganito, hindi ka makukulong, depende yan. Nakita niyo, sinabi ni Corexman, depende. Kung nakita tinutukan ka ng baril, pwede yun, pwede ka mang-engage, di ba? At kung halimbawang pinutukan ka na, o kaya naman, nakita mong ninanakaw yung ano mo, putukan mo, wag sa fatal. Halimbawa, sa paalang, sa kamay, sa hita, wag fatal. Di ba? Para sa, ano yun, parang yun, pwede mo sabing self-defense. Dahil pinotektahan mo yung iyong property, yung iyong ari-arian. Okay, so mga kaibigan, bago tayo tuluyan magtapos, magpasalamat muna tayo sa ating mga ka-gunners, no, na tumutok po ngayong gabi, no, dito po sa ating sa programa, dito po sa New Millennial Online TV. Siyempre, unahin na natin si Corexman, siya unang-unang tumutok. At sabi niya, mabuhay si Rosel. Again din si Erwin Valenzuela, si ng One Gun Pilipinas. Si Zep Abalorio, yan, sabi niya, good evening daw. At again din si Mark Candido, ayan, magandang gabi rin kay Mark. At si Marilyn de Guzman, sabi niya, magandang gabi raw, Corexman. Sikat na talaga si Corexman, At siyempre si Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. At siyempre po si Chief Roland Hernando, si Sargento Hernando ng Malamon City PNP. Ayan, nasagot na yung tanong mo, Chief. Paano ang change ng ownership? So kailangan may LTAP din yung bibili ng baril mo, di ba? Bukod sa deed of sale, di ba? Ayan. At ganyan din, ayan, paano daw yung listahan? Paano po mawala sa listahan ng Oplan Katok? Nawala na po baril. Hindi nga kailangan i-report mo din doon sa krame, no, doon sa kinukuha na LTAP na yung baril mo na i-transfer na kay ganito. So may pakikita yung deed of sale, pakikita rin yung LTAP ng pinagsalinan mo. So para mawala ka na sa Oplan Katok. Yun. Tama ba yung Corexman? At gayon din kay Eric Estrada. Ayan, good evening daw kasi Corexman. At siyempre si Miss Jackie Lagpao Adahar ng May Kawayan, Bulacan. Ito naman ay LMT, no? At si Eric Estrada, sana nga daw po ay masala ang mga member. Marami pong gustong matuto at maging responsible gun owner through One Gun Pilipinas. O, mangyayari po yan, no? Talagang, ayan, actually pinag-usapan na namin ni Corexman yan kung paano ang gagawin, no? At si Bro Enteng Diaz ng Barangay Tagalag dyan sa Valenzuela, si John Francisco, magandang gabi rin sa iyo. At yun, ng One Gun Pilipinas. At si Romualdo Oliva Jr., magandang gabi raw, utol ko, sir, sabi ni kay Corexman. Sabi ni Eric Estrada, kapag po ba nagbenta ng FA department po ba, i-assist ang bumili hanggang ma-transfer sa name niya? Di po ba sapat ang deed of sale ng proof of transfer? O yun, sasagutin ni Corexman yan. Ayan, sino pa ba? Si Liman Espinas Villarosa, magandang gabi raw, sabi kay Corexman. At si Robert Arroyo Tan, ayan, magandang gabi kay Corexman. One Gun Pilipinas, mabuhay from Robert Special Gun Oil. Ayan. At ayun, Eric Estrada, nabati ko na. Ayun. One Gun Pilipinas is not a group but rather an advocacy for responsible gun ownership. Tama po. At November, Sierra Oscar, tama. Good evening, Idol, watching from Masbate. Ayan. Uy, si Bayani Jogrades, nanonood pala, pare. Magandang gabi sa iyo, no? Ikaw ba'y may baril at may LTAP ka ba? Ay, dapat kumuha ka ng LTAP. Ayan.
Ayun, mabuhay daw ako. Talagang dapat mabuhay tayo, pare. Ha? Huwag munang mamatay. Oo, si Mimi po, si Mimi Jogrades, asawa po ng aking paring bayan, dyan po sa Bulacan. Umuwi ka pa lang ngayon, ha? Robert Arroyo, Tan, good eve, sabi ni Corixman. Okay, so mga kaibigan, at yung mga hindi tanit na bate, magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat po ng tumutok ngayong araw ng Biyernes dito po sa programang Tropa. Siyempre po kakibat natin yung nilabas natin si Corixman ng One Gun Pilipinas. Okay mga kaibigan, muli magandang gabi po sa inyong lahat at bukas po kita-kita ulit po tayo sa ating namang programang Dalaw Barangay. Muli po, magandang gabi sa inyo at mabuhay po kayo at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Now, Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago.
pwede rin kayo makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a pauper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, elas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawag ko'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang may liwatitingin, luman ang araw ng warhabit pagsingka, huwag langit sa piling ko, ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.